Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin para mag-aral ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita po natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sabi po ng Bible, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos Ama, sa umagang ito na aming pag-uusapan, ikaw patuloy na mangusap sa puso namin habang kami nakikinig, nawa matanyag ang iyong pangalan. Sa iyo po namin naalay ang pag-aaral na ito. Sorry po sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay nothing to fear. Everyone fear something. Meron tayong kinatatakutan, bilang mga tao. At lalo kung tayo po ay Kristyano, meron talagang takot na dumarating sa ating puso. Merong mga natatakot sa dilim, may mga natatakot na malunod, natatakot na mabigo, magutom, maghirap, natatakot tumanda, natatakot magkasakit, at natatakot na mawalan ng mahal sa buhay, at natatakot sa lindol or sa gera, at yung iba naman ay natatakot sa kamatayan. What is the effect or side effect kapag tayo po ay patuloy na natatakot? At yun po ang ating titignan. Ano po ang epekto nito sa ating sarili? Sabi po ng Bible, fear weaken our immune system and cause damage and disease. Sabihin, kapag tayo po ay patuloy na natatakot, naapektuhan yung ating physical na katawan. Maybe yan ay magkakaroon tayo ng ulcer, high blood, or heart attack. Yan po ang nagiging epekto kapag tayo po ay patuloy na natatakot. Fear produce anxiety or worry. Ito po ay magdadala sa atin sa kabalisahan or pag-aalala. And then pangatlo, fear is a hindrance to our service. Kapag tayo po ay natatakot, tayo po ay yung ating paglilingkod sa Diyos ay mapapabayaan natin. Medyo na tayo ay tatamarin or hindi na a-attend. And then fear is a hindrance to our testimony. Kapag tayo po ay patuloy na natatakot, yung ating testimony ay nasisira. Nagiging magagalitin tayo, nagiging mainisin tayo. And then pang-lima, fear steal peace, joy, and contentment. Inaagaw nito o ninanakaw nito yung kapayapaan, yung katuwaan natin, at yung kakontentuhan sa ating buhay. Fear create doubt and unbelief. Sabihin, itong takot ay magdadala sa atin sa pagdududa at kawalan ng pananampalataya. At what is the real cause of fear? Ano po talaga ang tunay na dahilan kung bakit tayo po ay natatakot? At totoo pong dahilan, kung titignan po natin sa istorya, sa Matthew chapter 8, verse 23 to 27, habang si Kristo kasama yung kanyang mga alagad ay naglalakbay, and then nung sila ay naglalakbay na, payapang-payapa sila, nakasakay sila sa bangka, biglang may dumating na malakas na bagyo. Yun po yung story sa Matthew chapter 8. At si Kristo po, habang sila ay naglalakbay, ay tulog. Ano po? At itong mga disciples na kalaging kasama ni Kristo, sila po ay nataranta, at sila po ay nabalisa, natakot, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Nagpanik sila. Sa sobrang takot nila, si Kristo po ay kanilang ginising at tinanong, ikaw ba, narito kami, natataranta, ay parang sinasabi ng mga taong ito na walang concern si Kristo. And then yun po, gumising si Kristo at sinaway yung malakas na hangin. At kung titingnan po natin, na-amaze itong mga alagad dahil sa ang malakas na hangin ay huminto. Ibig sabihin, God is powerful. God is loving. Kahit na itong mga taong ito ay natatakot sa nangyayari, nandun pa rin yung pagtulong, nandun pa rin yung pagmamalasakit ng Diyos o ni Kristo dun sa mga alagad. Ano pong nakita ng Panginoon o ni Kristo ito sa mga alagad? Number one, lack of faith. Yan po madalas kapag dumarating yung takot sa buhay natin, maybe yung ating pananampalataya ay mahina. O maybe wala tayong tiwala fully and completely sa Panginoon. Lack of faith. Pag dumating ang problema, naapektuhan tayo. Medyo lalayo tayo, talagang tatamarin tayo kasi tunay na ang kulang sa atin ay yung malakas na pananampalataya. Kahit anong laki, kahit anong dami o ng haba ng ating
problema. Tandaan natin, dapat ang ating unang palalakasin yung ating pananampalataya. Pero kapag tayo ay naapektuhan sa gulo o sa problema, ay talagang may problema. Maybe yung ating pananampalataya ay mahina. Kaya kailangan natin palakasin, patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Yun yung nakita ng Panginoon doon sa mga disciples, lack of faith. Then pangalawa, kung bakit, what is the real cause of fear? Not only lack of faith, maybe lack of meditation. Kulang tayo sa kaalaman sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kulang, para bang hindi natin kayang paniwalaan o panghawakan yung mga pangako ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Lack of meditation and knowledge of God. Then pangatlo, na dahilan o what is the real cause of fear ay number 3, wrong perspective and decision. Maybe tayo ay yung ating pananaw at pagpapasya sa buhay ay minsan nagmamadali tayo o pabigla-bigla. Okay? Pagka ganun ang ating decision, pwede tayong magkamali. Lahat ng nagmamadali, nagkakamali. Ano ba? Kung titingnan po natin, then pang-apat na dahilan kung bakit merong takot sa puso natin, wrong priority. No, yun po yung nangyayari sa atin bago ang Diyos. Trabaho muna bago ang Diyos. Kung saan tayo nagpupunta, maybe namamasyal. No, yun po ang hindi gusto ng Panginoon. Dapat ang priority ng Kristyano ay ang Panginoon. Tandaan natin, first things first. Dapat kung tunay tayong mananampalataya, alam natin kung sino yung ating uunahin bago ang iba. Kung gusto mong unahin ka ng Panginoon, dapat unahin mo siya. Mag-focus tayo sa focus on the right thing. No, unahin natin kung ano yung mahalagang bagay sa Panginoon. Yun po yung dapat ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan bilang mananampalataya. Ano po ang gagawin? What will you do to win over fear? Ano ang gagawin natin para tayo po ay manalo sa takot na dumarating sa ating buhay? Number 1, know and identify your fear. Alamin at kilalanin natin ang ating kinatatakutan. Yan po yung paalala ng Panginoon sa atin. No? Kilalanin natin at alamin natin yung ating kinatatakutan. Marami tayong kinatatakutan. Dapat alam natin yan. Kaya nga, ang sabi ng Bible, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan at pag-ibig. Sana yun ang ating ilagay sa ating puso, no? Kung tayo, imbes na tayo po ay matakot, no? Lumapit tayo sa Panginoon na bilang mga mananampalataya at sabihin natin sa Diyos yung ating mga pinagdadaanan. No? Alam ng Diyos ang lahat sa atin, walang hindi alam ng Diyos sa atin kasi alam niya na tayo po ay merong daladala, basta ibigay natin sa Diyos yung lahat ng ating mga kinatatakutan. Amen? Pangalawa, realize that God is with us. Dapat malaman natin na ang Diyos ay ating kasama. Amen? Kasama natin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga pangyayari. May mga pangako ang Diyos sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi ng Bible, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will hold thee with the right hand of my righteousness. Ibig sabihin, ito po yung magandang pangako ng Panginoon. Tayo po ay kanyang sasamahan. Huwag tayong matakot. Palalakasin tayo ng Panginoon. Napakasarap magtiwala sa Panginoon. Then, isa pa, sa Psalms 118 verse 6, the Lord is on my side, I will not fear. What can man do unto me? Sabihin, ang Diyos ay kakampi natin. Kasama natin, nasa panig natin, hindi tayo iiwan ng Panginoon. No? Katulad din sa Psalms 23 verse 4, yet though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Sabihin, malakas ang loob ni David na sabihin ng Diyos ay kasama niya sa bawat lakad niya at hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Ano man ang magagawa ng kasamaan, basta kakampi natin, kasama natin ng Panginoon, tayo po ay magtatagumpay
No, yun po yung maganda. Kaya nga sa Hebrews chapter 13, verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do unto me? Malakas ang aking loob. No? Na masasabi na ang Diyos ang aking saklolo. At hindi ako dapat matakot anuman ang magagawa ng tao sa akin. Ang sarap. No, kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, nandun yung kanyang saklolo, nandun yung kanyang gabay at patnubay. We must not fear. Hindi tayo dapat matatakot. Tandaan natin. Why? God is in control. God is good all the time. God is unchangeable at unmovable. Yun po yung promise ng Panginoon sa atin. Hindi po kailanman nagbabago ang Diyos sa buhay natin. Huwag tayong matatakot. Yun ang pangawakan. And then number 3, trust. Number 3, trust in God moment by moment. Magtiwala lagi sa Diyos sa bawat sandali. Yung ating pagtitiwala dapat fully and completely. Yan po ang paalala ng isang tao. Every opportunity to fear is also an opportunity to trust God. Sa bawat pagkakataon na tayo ay natatakot, ito rin ay pagkakataon para magtiwala sa Panginoon. Tandaan po natin, ang sarap magtiwala sa Panginoon. No, sabi doon sa Psalms 56 verse 3, and then 4, what time I am afraid, I put my trust in Thee. In God I will praise His word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. No, ibig sabihin ng pagtitiwala sa Panginoon dapat fully and completely. Hindi yung nagtiwala ka tapos magdududa ka. Wala pong ganun. Dapat ang pagtitiwala ay talagang kumpleto. Pangawakan mo na tayo po ay hindi iiwan ng Panginoon. Sarap po. At yan po ang pinakamagandang sandata natin kapag tayo po ay nagtitiwala. Huwag tayong manangan sa ating sarili. Huwag tayong manangan sa ating lakas. Huwag tayong manangan sa ating kakayanan. No? Magtiwala lamang sa Panginoon. Tandaan natin na lahat na nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapaya. Lahat po nagtitiwala sa Diyos ay magtatagumpay. Okay? And then number 4, seek the peace of God. Hanapin natin ang pinagmumulan ng kapayapaan. No, napakasarap na ang Diyos ang nagbigay ng kapayapaan sa atin. Hindi kagaya ng sanlibutan. Sabi doon sa John 14, verse 27, peace I live with you, my peace I give unto you, not in the world. Give it, I give unto you. Let not your heart be troubled, neither let be afraid. Sabihin, may kapayapaan na nagmumula sa Panginoon sa gitna ng takot. No, hindi ang barkada ang magbibigay ng kapayapaan, hindi ang pera, kundi ang Panginoon ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo. Amen? Ang sarap. Ang sarap magtiwala. Meron kang kapayapaan na merong bibigay na kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. Then know God's promises. Okay? Alamin natin yung mga pangako ng Panginoon. Punuin natin ang ating isipan ng mga pangako ng Panginoon. Kapag napuno na ang ating isipan at ating puso ng mga pangako ng Panginoon, kung bibilangin po natin ang pangako ng Panginoon, kulang yung daliri natin sa kamay at sa paa. Napakarami po ng pangako ng Panginoon. Yung hindi ka iiwan at pababayaan at sasamahan ka ng Panginoon saan ka man pumunta. Napakatibay na pangako yan. Napakarami po ng pangako na dapat i-claim bilang mananampalataya. Yung pangako ng Diyos hindi po nagbabago. Ang sarap na magtiwala sa Panginoon at sa kanyang pangako. Sana itong ating napag-aralan, nating tupir, huwag na tayong matatakot. Kung pagpapasok sa ating isipan yung takot, ay sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na alisin yung takot sa isipan ko at ako po ay palakasin at patatagin. Sana nakatulong sa atin yung ating pinag-aralan. Tayo po yung manalangin. Ang maraming Diyos Ama, salamat po sa umagang kay ganda. Natutunan po naming lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo. Dahil tunay, Panginoon, maraming kaming kinatatakutan, pero meron kaming Diyos na maasahan sa gitna ng takot. Ikaw yun. Ikaw po ang tumulong sa amin sa tuwing iiral ng pagkatakot, kawalan ng pananampalataya. Kailangan namin laging tumingin sa iyo para hindi kami matalo, madaig ng takot, Panginoon. Sabi mo nga, always looking unto Jesus. Maraming salamat po. Lahat ng papurit pa salamat ay aming binibigay at binabalik sa iyo.
Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ito pong aming dalangin. Amen at amen. Praise God. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. To God be the glory.